Okay, good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Binago ko po yung live ko kasi suspended sabi no. Ayaw niya yung mayroong pong napapanood. Okay, so ang usapan natin kanina mga kaibigan ay wala pang tao sa langit, no? Wala pang tao sa langit, wala pang nakaakyat sa langit o wala pang mga patay na napunta sa langit. Sa mga ibang organization kasi, sa ibang mga relihiyon kasi mga kaibigan, meron na daw napunta sa langit. Si Enoch daw yung isa, at saka si Elias, at saka si Maria, at saka yung mga iba pang mga nakita o mga patay na tao, kaya halimbawa yung mga santo na ginawa ng mga pari, nandun na daw sa langit. Pero doon po sa binasa kanina dito sa Revelation, kung atin pong ulitin na basahin mga kapatid, para makasunod lamang po yung mga iba dahil na-suspend yung live natin kanina. Dito po sa libro po ng Apocalypse chapter 4. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay may isang nagsasabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin." Sa makatuwid si Juan po mga kaibigan, nakita niya ang langit. Bukas, sabi niya. Bukas ang pinto ng langit. At pinaakyat siya, and then ipinakita sa kanya, no? Through vision, nakita niya yung mga magaganap sa hinaharap. At dito sa verse 2, pagdakay na pa sa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Nakita ni Juan na mayroong luklukan, may nakaupo roon, no? Yun po yung Diyos sa 3. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo. So ibig sabihin, hindi po haspe at sardyo yung nakita niya, kundi katulad lang, no? Kung titignan natin, ano ba yung haspe? Ano ba yung karakter ng haspe at sardyo? Ito'y mga kayamanan, mga bato na mahahalaga. Ibig sabihin, yung nakaupo doon sa luklukan, isang napakahalagang bagay. Bagay ba or ano, no? Ibig sabihin, yung Diyos po ang nakita niya na nakaupo, no? At naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Ganun po kung ilarawan ni Juan yung nakita niyang nakaupo, no? At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. So napalibutan po ng luklukan, no? Yung nakaupo doon sa gitna ng luklukan, at sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na mga matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Ganun po pala ang pagkaayos doon sa langit mga kaibigan, no? Napakaayos. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog, at may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. Yan. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin, at sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata.
sa harapan at sa likuran. So puno ng mata, no? At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka, pero hindi po baka, no? Katulad lang, no? At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao at ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabubuhay at siya'y darating. At pagka ang mga nilalang na buhay ay pupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman. So kung itutuloy pa natin basahin, mga kaibigan, wala pong nakita si Juan na ibang tao, no? Walang taong nakita si Juan doon sa langit. Kaya itong revelation po, mga kapatid, naisulat po ito mga between 96 to 100 AD. Yun po yung sinasabi ng mga scholar kung saan naisulat, no, ang revelation. Magandang umaga din sa iyo, kapatid na Oxygen. Ayan, ganun din si kapatid na Sisi. So nakita natin, mga kaibigan, mga kababayan, na walang nakita si Juan dun sa langit na tao. Kahit isa, wala, mga kababayan. Kasi yan lang po ang nagpapatunay na wala pa talagang tao sa langit. Kaya yung sinasabi po ng mga iba na mayroon na daw doon si Elias, si Enoch, ba't di man lang nakita ni Juan? Lalong-lalo na si Maria. Kung totoo na si Maria po ay siya yung Queen of Heaven, mga kaibigan, mga kababayan, kung siya po ay Queen of Heaven, dapat sana nakita man lang ni Juan yung Queen, kasi nakita niya yung hari, yung Diyos nakaupo sa luklukan. Kung Queen si Maria, Reyna ng langit at ng lupa, di kaya makikita ni Juan kung sakali totoo po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Dito makikita lang natin na talagang wala pang tao sa langit. Kasi ang pagpasok po doon sa mamanahing langit o doon po sa kaharian ng Diyos, mga kababayan, hindi po yun. Ayon po dito sa Hebreo ay hindi una-unahan Sa 11, dito sa 39, ganito ang sinasabi. At ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. Sino yung mga hindi kinamtan ng pangako? Kung basahin mo hanggang sa umpisa ng kapitulong ito, makikita mo yung mga taong mga namatay dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Lahat ng iyon, ayon po kay Apostol Pablo na sinasabing sumulat, no, mga kaibigan, bagamat wala pong sinabi dito sa Hebreo na si Pablo sumulat, pero naniniwala ang karamihan, at ang lahat, sabi niya, ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. So hindi pa nila kinamtan yung pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang, sabi dito, sila'y wag maging sakdal ng bukod sa atin. Totoo po yun, mga kaibigan, no? Tama po yun. Hindi po talaga pwedeng may mas mauna, may mas mahuli, hindi, kundi sabay-sabay po. Bakit? Kasi kapag namatay ka, hindi ka naman dadalhin sa langit Kung meron man pagdadalhan sa iyo ng Diyos,
Ewan ko kung saan banda ron, ewan ko kung saan lugar yon, pero hindi yung langit na mamanahin. Ha? Hindi yung langit na ipinangako ng Diyos, mga kaibigan. Bakit po? Kasi ayon po sa Revelation, kung ating babasahin, dito po sa 2 Peter, no? 2 Peter chapter 3 sa verse 12, kung ating titignan, sabi dito, maliwanag mga kaibigan, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, itong mundo natin, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw, yung mga nakikita nating langit, no, mga kaibigan, sa matinding init. Ngunit, no, bagamat mawawala po ang ating daigdig, ngunit sabi naman po rito, ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo. So meron pala tayong hinihintay. Ano yung hinihintay natin? Ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Saan manggagaling yon, mga kapatid? Yung ating hinihintay na bagong langit at bagong lupa, saan manggagaling? Dito sa Revelation 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. So meron po pala tayong hinihintay na bagong langit at bagong lupa. Siya pala yung bababa, mga kababayan. Siya yung hinihintay natin, bababa. Kailan? Kailan mangyayari yon? Yung pagbaba ng bagong langit at bagong lupa, pagka ang lupa na tinatahanan natin at ang langit na nakikita natin ay wala na, no? Sakalang bababa yon kapag wala na yung tinatahanan natin, mga kapatid. At sabay-sabay po yung pagpasok dito sa dos, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Abay, buhat sa Diyos po pala, no? Yung ating mamanahin, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. So, kailan mangyayari yon? Kailan bababa? Pagka ang lupa at ang langit ay wala na, no, mga kaibigan. At yan ay magaganap yung pagkawala, sabi dito sa chapter 20 sa verse 11, at nakita ko ang isang malaking luklukan, maputi, at ang nakalukluk doon, sabi ni Juan, na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas. Abay, mawawala po pala, no? At walang nasusumpungang kalalagyan nila. Yung lupa po pala na ating tinatahanan ay mawawala po pala, lilipas. Tama yung sinabi doon sa Mateo 24, mga kababayan, na ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. So, mawawala po pala talaga, mga kaibigan, yung langit at ang lupa na ating nakikita, na tinatahanan, at papalitan ito ng bago. At pag dumating na yung mamanahin nating langit na bago, ayun mga kapatid, kung kailan ay pagka ayan, andyan naman yung ating kaibigan, no? Babae yata ito, no, mga kaibigan. Good morning sa iyo, kapatid. Magandang umaga. Mo, no? Nag-live lamang po ako, mga kaibigan, kasi po mamaya siguro ay aalis kami, kaya sinamantala ko lang yung time, mga kababayan, habang hinihintay ko yung kasama ko, no, mga kapatid. So, nakita natin na mawawala po pala itong tinatahanan natin
kung kailan pagka darating na yung final judgment, mga kababayan. Malawak po ito. Malawak po itong talakayan na ito, mga kababayan. Malawak. Sabi kasi ni Pablo dito po sa 2 Corinthian, ikalawang Korinto kapitulo 4 sa versikulo 18. Tama tama talaga samantalang kami, sabi ni Pablo, no? Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. So lahat po pala ng mga bagay na nangakikita may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Kaya tama pa rin ito, mga kababayan. May punto po ang ating Panginoong Hesukristo kung bakit po niya sinabi doon po sa Mateo 6, Mateo 6:19, na kung saan ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo dito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Bakit? Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nang huhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Bakit ayaw po ni Kristo na tayo'y mga tipon ng mga kayamanan? Gaano ka man kayaman, gaano ka man karaming sasakyan, marami kang pera, marami kang business, marami kang pag-aari, kung ano-ano pa, mataas ang pinag-aralan mo, ikaw ay malusog. Lahat ng mga nakikita, sabi ni Pablo, ay lilipas, magwawakas, mawawala. Ang matitira at ang hindi mawawala magpakailanman ay walang iba kundi yung mga bagay na hindi nangakikita. Yun po yung mga spiritual na bagay, mga kapatid at mga kababayan, no? Kaya tama sinabi ni Kristo, para hindi po, alam nyo mga kapatid, dahil po sa interes ng tao, ng mga kayamanan, marami na pong naghihirap lalo ngayon. May banta po sa hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po, mga kapatid, may banta, no, na kapag isasara daw yung lagusan ng mga barko, sasakyan pandagat para makakuha ng petrolyo doon po sa Iran. Kapag isasara daw po yun, tuluyan na mawala ng supply ng petrolyo sa Pilipinas. Ewan ko lang kung makapag-travel pa tayo, mga kaibigan, kasi gagawin daw $200 ang bawat barrel. Ewan ko ano ibig sabihin yung barrel, mga kapatid, di ko pa inalam. Pero gagawin daw $200 ang bawat barrel doon po sa world market. Kapag dumating dito sa Pilipinas, ewan ko lang kung ilan na po, no? Doon po sa mga gasoline station ngayon, mga kababayan, ay limitado na po yung makabili ng mga petrolyo. So susunod na tataas diyan, mga kapatid, ay yung mga produkto natin, pati yung mga gulay, yung mga bigas, yung mga importanteng kailangan natin. Bukod po diyan, mga kababayan, tataas din ang sakit kasi siyempre limitado na po yung ating galawan, no, mga kababayan. So ito na mga kapatid, dahil po sa kaswapangan, dahil po sa interes ng tao sa mga kayamanan, kaya teritoryo, ano pa yung mga ine-interest ng mga tao, kaya naman naglaban-laban ng mga itong mga presidente, mga kapatid. Buti sila, mayayaman sila, hindi sila magproblema. Pero tayong mga maliliit, tayong mga walang kakayahan, paano pa ba tayo makagalaw kung wala tayong petrolyo? Kaya sana po, mga kaibigan, magkaisa na po tayo, manalangin, manalangin tayo sa Diyos na sana po ay tumigil na
no? At sana maibalik na rin yung ano. Pero alam niyo mga kapatid, ito ay ano nasa hula ito Nasa hula po mga kapabayan na ito po yung mga umpisa ng kahirapan. Kaya ang sabi ni Kristo, itong sinabi niya na huwag kayong magtipon ng mga kayamanan dahil yung kayamanan mawawala din lang at ang kayamanan po kasi isa sa ugat na maaaring magdulot ng kasakiman, no? Kasakiman. Yan po yung idudulot ng kayamanan. Kaya kapag inibig mo ang salapi o inibig mo yung ang pag-ibig kasi sa salapi ayon kay Apostol Pablo ay ugat ng mga kasamaan mga kaibigan. Hindi po masama ang pera pero minsan kapag may pera ka na, makakalimutan mo na yung mga bagay na pinapangako mo sa Diyos. Kasi may espiritu po kasi yan, yung kayamanan, yung power, yung kung ano-ano pa mga kapatid na pagmamay-ari sa mundo. Ay naku po mga kaibigan, mga kababayan, ewan ko kung paano pa tayo mabubuhay kung tuluyan ng tataas, no? Tataas yung mga bilihin. Kahit sabihin natin, meron po tayong pananampalataya, meron po tayong pagkain ba yon? Ayan, okay. Lahat na tataas kapatid na Jason. Tataas lahat, no mga kaibigan. Kaya isa siguro sa ating gagawin magtulungan tayo na manalangin sa Panginoon mga kababayan. Sabi po ni Kristo, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanganguhukay at hindi sisipagnakaw ang mga magnanakaw. So ang ibig ng Diyos na ating ipunin, walang iba kundi yung kayamanan sa langit. Paano? Hindi alam ito ng mga mayayaman, mga kapatid, yung mga hindi nakakaalam ng salita ng Diyos, na ang kayamanan doon po sa langit, mga kapatid, ay ayon po sa Revelation, ito po yung kayamanan sa langit Revelation chapter 19 sa verse 8, ganitong sinasabi, upang kayo'y makakain ng laman, verse 18 pala yung nailagay, no? Verse 8, at sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kaniyang sarili ng mahahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. So, yung matuwid pala na gawa, yun po pala yung mga kayamanan sa langit. Kaya kung alam lang sana ng mga mayayaman ng pera dito sa daigdig at ibibigay po yung kanilang kayamanan, tumulong, magkakaroon sila ng kayamanan sa langit. Good morning sa iyo kapatid na Kajan. Good morning po. Okay. Pwede mo pong pakibasa yung Apokalipsis 21 hanggang 4. Sandali lang. Mahina yung boses mo kapatid. Sandali, ilakas ko lang itong ano ko. Revelation ba yung sinasabi mo, Pe? Pahayag 24 ay 21 hanggang 4. Revelation daw ay pahayag. Ayan, 21 verse 4. Yan yung tunay na kayamanan. Verse 4? 21, simulan po sa 21 hanggang 4. Hindi, pag-ulit. Pahayag 21? 1 hanggang 4. 1 hanggang 4. Ayan. Sandali. Okay. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal na bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa.
At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y nananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay nasa kanila at magiging Diyos nila at papahiran niya ang bawat luha. Ayan na yung kayamanan na nasa langit sa talatang 4. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ayan. Ano yung punto mo ron, Yun ang kapatid? tunay na kayamanan sa langit. Yun po yung tunay na kayamanan sa langit. Wala nang hirap, wala nang dalamhati, pananambitan, o kahit ng kamatayan pa man. Wala na kasakiman. Oo, tama ka. Wala nang kasakiman doon, wala nang patayan, wala nang awayan kasi ang ugat lang naman ng patayan ay dahil sa agawan ng teritoryo, agawan ng pera, agawan ng kayamanan. Yun yung mga pangunahing dahilan kung bakit meron pong mga Away. no? Nasa tao na kasi wala sa simbahan. Ano ibig Punto ko mo lang sabihin? dito, Kuya Mel, yan ang dapat pagsikapan ng tao at pagtuunan, mas lalong pagtuunan. Although, kailangan din natin pagtuunan ng pansin yung kayamanan dito sa lupa, pero mas lalo. Ibig sabihin, mas importante kaysa yung kayamanan na dito sa mundo. Kasi yung kayamanan dito sa mundo, yan lang ay sangkap para tayo'y mabuhay dito. Pero ang higit na sa lahat, yung nasa bayang banal. Sa mga nagbabasa at nakakaalam ng Biblia, kapatid na Kadyan, pwede yung sinasabi mo. Kaya lang, yung mga tao na karamihan kasi, bagamat lahat naman ng tao ay naniniwala na may Diyos, pero hanggang sa bunganga lang eh. Sa gobyerno na nga lang natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay magaling sila mangako. Yung kanilang pangako kapag sila ay tumatakbo, ganito, pagandahin namin, ganito, aangat tayo, ganito. Pero kung titingnan natin, ang aangat talaga, korupsyon, kahit saan natin dalhin. Kapag mapalitan yung ibang presidente, aangat na naman ang marami. Ang utang po ng Pilipinas, mga kaibigan, ay umaabot na ng 17 trillion. Kung kwentahin ng mga tao, kwentahin nila kung saan nanggaling at ibase nila doon po sa mga project na natapos, parang hindi po tumugma yung pera na nawala doon sa mga project na naganap. So ibig sabihin napunta sa mga bangko ng mga politiko. Go ahead. Yes, correct. Ginamit lang yung pera ng taong bayan para makapag-vacation sa ibang bansa. Yeah. Yan, tama yun. Kita mo yun kay Claudine ko? Kita mo yung post niya doon? Gabi, yung mga Chanels niya, Dior, da doon. Sindaw. Makikita mo talaga doon. Ang isang dahilan po kasi diyan, kapag mayroon silang nag-iinggitan kasi ang mga yan kapag may nakitang magandang kotse yung isa, Bibili naghahangad sila. din yung isa. Kaya napupunta doon yung kasakiman sa puso dahil kasi inggitan yan inggitan, kahit sabihin natin na hindi man sila magpapatayan, pero gagawa ng paraan yung ibang mga congressman, mga senador, mga politiko, gagawa sila ng paraan para makakuha ng mas maganda, no? Para mas magaling ako, mas maganda yung bilhin kong
sasakyan. Kaya kung titignan mo, halos lahat ng mga senador may eroplano na dahil wala ang talagang purpose nila minsan mahirap man sabihin mga kapatid pero may nagsabi sa akin isang retired na colonel kapag sabi niya kapag yung isang tao mag-retire kasi tinanong ko, sir, ba't di ka tatakbo bilang sangguniang bayan o ano man sa gobyerno? Sabi niya dahil naniniwala naman siya sa Biblia, sabi niya, tama na yung panahon na ako'y naglingkod sa mga tao. Ayaw ko na kasi madumi ang politika, sabi niya. Marumi yan. Kahit ayaw mong gumawa ng karumihan, kapag nandun ka na sa mundo ng politika, mahahawaan ka, sabi niya, mga kaibigan. Tama po yun. Kasi sa ayaw at gusto mo, kung gusto ng mayor o governor na mag-kickback kayo at ayaw mo, ikaw din ang kawawa. Kung ikaw ay nasa ano na lang niya, ibaba niya, no, mga kaibigan. Kaya itong nangyayari ngayon sa mundo natin, nakakaano na yung bigmaan kapatid. Anong tawag doon? Di kasi ako Tagalog na puro kaya hindi ko masabi sa Tagalog. Nakakatakot na yung nangyayari ngayon kasi may banta po sa buong daigdig Hindi lang sa Pilipinas yung naghihirap sa produkto ng petrolyo. Bagamat yung mga ibang bansa katulad sa Saudi, mayroon silang mga petrolyo din. Pero damay pa rin sila lalong-lalo na yung Pilipinas kasi kahit konting patakman lang wala tayong petrolyo mangyari yung Marami ganon. na ngayong nagpapagas. Wala. Balik sa balsita. Lahat Ngayon, nagpapagas ngayon. Ewan ko kung kung magkano na ang 1 litro ngayon. 80 yata o baka mas lalampas pa sa 80. Mas mahal pa yung bilihin ng gasolina ngayon kasi kita mo yung post ni Bongbong, 4 days na lang daw yung klase para daw makatipid-tipid. Sabi pa nga ng isa sa napanood ko kanina, sabi ng isa sa hindi ko lang alam yung pangalan. Humihingi siya sa mga LTO na wag muna sana maghuli para sa mga motorista kasi karamihan na magmumotor na dahil mahal na gasolina, mahal na crudo para makatipid ng kaunti motor na lang ang gagamitin daw ng mga tao pero marami kasing hindi nakarehistro kaya wag muna sanang huhuli ng mga LTO. Yun ang ano niya para makatulong naman ng kaunti sa pagsundo sa mga anak pero ewan natin anong mangyayari talaga. Ito na po mga kapatid. Ito yung sinasabi dito sa Mateo. Tamang-tama na po ito. Yung sinabi dito sa verse 7 na sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at mga gugutom ito susunod dito mga gugutom Ang kaharian laban sa kaharian kasi laban sa kaharian ng mundo, laban sa kaharian ng Diyos. yes Maglalabanan na sila spiritual. Maglalaban sila in spiritual. spiritual Kita nyo makikita ang Panginoong Jesus, pinagpatatanggol natin ang kanyang pangalan, ang salita natin. Pero yung mundo, alam ng demonyo, magamay na lang yung kanilang oras, ang kanyang oras. Kaya ngayon, dinideceive ni Satan, ginagamit na yung tao or entertainment, alam mo yon, entertainment, para ma-deceive ang mundo. Okay lang, no. Doon sabi daw doon nag-leave kasi kahapon, nag-leave ako kasi yung nag-aaway kayo, ayaw ko na talaga ng away kasi ang ingay, ayaw ko na talaga. Oo. Ayun, nag-leave ako.
Yes, Hindi na, correct. hindi, Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. Correct. tama yan, tama, nasa loob natin. Pero, Ng Diyos. miski sa literal na bansa, kapatid, magaganap din, mangyayari din. Bagamat, spiritual din ang tinutukoy dito. Pero, kung titingnan natin, may mangyayari din sa Rumors and literal. wars. Kasi, Pwede natin doon sa English, doon sa Matthew, di ba? Rumors and wars, agwars. yes, Mga yes. haka-haka. Ikaw, go, te. Go na. Explain mo. Ikaw na. Itay mo na. Ako na, open ko lang yung off ko lang. Okay, ito mga kaibigan, kung sa bagay, matagal na nagaganap yung digmaan sa bansa laban sa bansa. At hindi lamang po yun, kundi pati spiritual, yung mga, kaya kung makikita po ninyo, mga sekta ngayon, nagdidigma-digma din, no, mga kaibigan. Lahat ng yun magaganap. Pero sabi dito sa verse 8, ito yung ano sa verse 8 kaya nasa ano na tayo Dito sa verse 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula, no? Pasimula ng kahirapan. Ito pa, no, sa verse 9. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian. Narito na, no? Kristiyano kasi ang kinakausap ni Kristo dito Ang pinag-iingat yung mga Kristiyano, yung mga talagang sumusunod sa Kanya. At kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod. Dito na magaganap na yung maraming tatalikod na dito, no? At mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuotan ng isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Dito na sasamantalain naman ng mga bulaang propeta yung yung sitwasyon. Sasamantalain nila. Ewan natin kung paanong paraan nila sasamantalain yung mga tao para malinlang. Siguro isa din yung kayamanan, yung pagkain. Alam nyo mga kaibigan, ang tao kasi kapag nagigipit na yan, kahit patalim, kumakapit, sabi nila. Lalong-lalo yung mga hindi nakakaalam sa Biblia minsan nga yung mga Kristiyano, yung mga pastor, mga iba pang mga mangangaral, minsan mangangaral na nga kakapit pa sa patalim, de lalong-lalo na yung mga tao na hindi nakakaalam ng banal na kasulatan, mga kaibigan, ano? At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dito na magaganap yung sinabi ni Apostol Pablo na tatalikod ang mga tao dahil alam nyo mga kaibigan, habang binabasa ko ang Biblia, parang nakikita ko na vision ko yung mga magaganap. Napakahirap. Paano na kaya kung wala na tayong magawang paraan? Paano tayo makapunta doon sa sa ibang lugar? Nasanay ng tao, punta lang sa palengke kahit napakalapit ay nagmomotor na ayaw niyang maglakad paano kaya doon sa ibang bayan pa? Makakapunta pa ba kaya ang tao, mga kaibigan? Kasi sanay na sa buti nung ako'y bata pa, ako po ay kahit lumakad ako sa malayo, okay lang. Pero ngayon, kapatid na Elion ay ewan ko kung kaya ng mga bata na mabuhay na walang sasakyan. Susunod dyan, baka pati internet ay mga kaibigan Kasi tataas talaga yan. Expect natin na talagang pati sitaw, tataas, hindi lang petrolyo. Sunod-sunod na yan, mga kaibigan, mga kababayan. Ang nakakalungkot, itong mga nakaupo naman sa gobyerno natin, noong nag-pandemic,
dumoble yung gasolina, yung crudo. Kasi nung hindi pa nag-pandemic ay 34, ganun po yung 1 litro noon. Pero nung nag-pandemic na, naging 60, 50 at hindi na bumaba. Nanatili na doon sa 50 kahit tapos na yung pandemic. Ang inaalala ko ngayon, mga kababayan, aabot daw ito ng mahigit na 100 ang 1 litro. Kapag matapos na ang digmaan, babalik na ang dating sitwasyon. Baka hindi na muli babalik yung presyo ng petrolyo. Kasi ganid po ang mga, ay naku po, muntik na ako makapagsalita ng tarantado sa kanila mga kaibigan Kasi kung titignan natin, wala talagang awa yung mga sakim sa pera. Gusto talaga, naalala ko yung sinabi ni Brother Eli nung araw na ang masama sa tao, sabi niya, ayan, bakit ganito? Nagre-restrict yung live ko. Mag-appeal ako. Yung sinabi niya nung araw na ang tao, ang masama, ang tao, ang alam niya, tatagal sa kanyang pagiging tanyag. Gagawa siya ng lahat ng paraan para yayaman, lahat-lahat. Hindi niya alam na siya rin ang magpapaiksi doon sa kanyang katanyagan o kaharian. Kasi pinapatay niya yung mga tao. Ganon yung niya. Hindi ko lang kasi makot yung talagang niya. Pero ang mga mayayaman, ang alam nila kapag kunin nila lahat yung pera, mahihirapan yung mga tao, mamamatay. Sino pa kaya ang paghaharian niya kung namamatay naman na lahat yung mga maliliit? Kasi yung mga mayayaman sa maliliit naman sila kumukuha ng ng kayamanan mga kaibigan. Yun naman ang puhunan nila yung mga maliliit hindi naman nila minamahal. Ibig sabihin, yung sarili din nila ang sinisira. Yun po yung punto ko. Ewan ko kung nakuha po ninyo yung punto ko. Magandang umaga, kapatid na Elion. Baka may share ka? Driving pa ako, Brother Sen. Sige, nakikinig lang ako. Isang Okay. lang doon, yun, basahin sa talata. Ito kasi yung nangyayari sa mga tao Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ganun ang tao ngayon, pag-ibig sa salapi. Yun lang, pabasa na lang, Brother Sen. Oo. Yun po, tama po yun, no, mga kaibigan. Ano po yung sinabi ni kapatid na Earl? Kahit di umasa sa gobyerno, mabuhay ka hanggat gusto mo, basta walang inaapakan na tao. Pwede yan, kapatid, pwede yan. Kaya lang, mga kaibigan, mga kababayan, kahit magpakabait ka, ito sa akin lang, kahit magpakabait ka, kung talagang maipit ka na, maiipit ka talaga sa sitwasyon ng mundo ngayon. Kasi tayo naman ay umaasa lahat sa internet, umaasa sa mga petrolyo. Ganun ang tao, mga kaibigan. Hindi na tayo makagalaw kung pangunahin kasi yan yung petrolyo. Yan yung pinakapangunahin na natin. Na kapag mawala yan, sunod-sunod talaga, hihirap talagang tao. Kahit sabihin mo na mabait ka, matuwid ka, ewan ko lang, mga kaibigan, mga kapatid. Pero tama pa rin na dapat kapit lang tayo sa Diyos, aasa pa rin tayo sa Panginoon, kahit ganun po yung mga nangyayari, wag pa rin po tayo mawalan ng pag-asa, mga kaibigan, mga kababayan, kasi sabi naman ni Kristo ay hindi tayo pababayaan, nasa timing pa rin lahat ang Panginoon, mga kaibigan. Sa panahon
ilang beses ko na yun napatunayan na sa panahon na talagang walang-wala ka na at susuko ka na, that time din na ang Panginoon ay gagawa na rin ang paraan para iligtas ka doon sa hirap. Basta magtiwala ka lang at huwag ka lang gagawa ng hindi niya gusto, mga kaibigan. Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan. Nasa Mateo 24 verse 13 po yan, no, mga kapatid. Ang magtitiis hanggang sa wakas. Kung sa bagay, nasa panahon tayo dun sa sinasabi sa Revelation chapter 2. Naalala ko, anong talata yon? Sa mga sinasabi dito po sa chapter 2, sabi dito, at sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na taba na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan, no? Sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Itong iglesia sa Pergamo, mga kaibigan, mga kababayan, yung iglesia sa Pergamo, nandoon mismo sa tahanan o luklukan ni Satanas. Itong Pergamo, itong iglesia, itong 7 iglesia na ito, inilalarawan nila yung mga nananampalataya ngayon, yung mga sumasampalataya sa Diyos, na maaaring ikaw ay nasa teritoryo ni Satanas, katulad ng mga taga-Pergamo. Bagamat nasa teritoryo ka ni Satanas, alam ng Diyos po yun. Kasi sabi dito, nalalaman ko, sabi ni Kristo, kung saan ka tumatahan. Sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas, at iniingatan mong matibay ang aking pangalan, at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat, na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyan ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam. Ito kasi minsan hindi mawawala sa mundo natin, sa panahon natin. Kasi ulitin ko po, yung mga iglesia, yung 7 iglesia ay yan po yung mga yan po yung mga salamin ng mga Kristiyano ngayon, no? Na maraming mga Kristiyano, bagamat sila po ay nasa tunay na iglesia, nasa tunay na aral, pero hindi maiwas-iwasan yung mga aral ni Balaam, no? Na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at makiapid. So yun po yung mga gawain ni Balaam, mga kaibigan, yun po yung mga teaching niya, na kung saan nagkalat na sa buong daigdig, sa bawat bansa, sa bawat lugar, na kung saan ay yung aral ni Balaam o yung gawain niya na maghain sa mga Diyos-Diyusan, yung mga makikiapid, nangyayari na yan mga kaibigan Na sa lugar nga namin ay maraming mga ganyan ayaw ng Diyos na kapag ikaw po pala ay sumasampalataya o ikaw ay sa Diyos, ayaw niya pala na nakikipag ka doon sa mga naghahain ng mga Diyos-Diyusan, yung mga ginagawa ng iba, at yung makiapid ka sa
Yung pakikiapid kasi hindi lang naman sa physical na ano yan eh. Hindi lang sa flesh yan eh, mga kaibigan eh. Pati yung mga spiritual na pakikiapid, tulad yung sumasampalataya ka na sa Diyos, sabi mo ikaw ay sa Diyos, pero ang minsan ay ginagawa mo pa rin yung mga ah, bisyo, isa rin pakikiapid yan eh. Kasi yung mga pagsisinungaling, yung bisyo, yung masamang gawa, gawa ni Satanas yan eh. Kapag ginagawa mo po kasi yon mga kapatid, yung mga gawa ni Satanas, ibig sabihin, sumasamba ka kay Satanas. Ganun po yon. Kapag ang ginagawa mo ay yung mga kagustuhan ng Diyos, sumasamba ka sa Diyos. Ibig sabihin, kung gumagawa ka ng kasamaan, yung mga ayaw ng Diyos, yung mga makalaman, itinuturing po yun na pagsamba sa Diyos-Diyosan o pakikiapid dahil hindi yung kagustuhan ng Diyos ang ginagawa mo. Yun yung isa sa ayaw ng Diyos na gawain ng mga Kristiyano. Lahat naman pakikiapid yan sa Espiritu kasi ang laman ay hindi nagpapasakop sa Espiritu. Tama ka kapatid na Air, no? Lahat yun eh. Yun ay mga pakikiapid. Hindi lang naman yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga ribulto. Hindi lang po yun yung mga sinasabi na pakikiapid eh. Kundi pati yung mga gawa, mga kaibigan, na makalaman. Tulad nito, mga kaibigan, ito yung mga gawa ng laman eh. Pakikiapid po ito eh. Mga kaibigan, mga kababayan, mga pakikiapid po ito eh. Dito sa 19, sabi po rito. Dito sa 16 kasi ganitong sinasabi. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gawin ang mga pita ng laman. Kapag ginawa mo yung pita ng laman, ibig sabihin hindi ka lumalakad sa kagustuhan ng Espiritu. Yan po, no? Kung ikaw ay Kristiyano, dapat lumakad ka ayon sa Espiritu, hindi ayon sa iyo. Hindi ayon sa laman, hindi ayon sa sarili mo, kundi ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ano po ba kasi ang mangyari? Kasi sabi dito sa 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Yung gawa po pala ng laman, laban po yun sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Yan. Sapagkat ang mga ito ay nangagkakalaban upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ayan. At hayag ang mga gawa ng laman. So dito, sinabi po, inisa-isa ni Apostol Pablo, yung mga gawa ng laman na kapag ginagawa po natin ito ay isa sa pakikiapid sa spiritual na adultery, no, mga kaibigan. Sa makatuwid bagay, ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, yan, mga yan pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo. Kaya yung ginagawa nilang digma-digmaan yan sa ibang bansa, pati sa lahat ng tao, mga kaibigan, ay mga gawa ng laman yan eh. Yung nagpapatayan, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, yan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Kaya tama ka doon, kapatid, na na ayaw mo yung nag-away-away, pero hindi maiiwasan po kasi yun yung mag-away-away sa pananampalataya. Minsan kasi hindi maiiwasan yan mga kaibigan, lalong-lalo kapag yung kaharap mo ay hindi ko ikinakaila na makasalanan ako, pero
meron akong karunungan na ibinigay ng Diyos sa akin. Kapatid na Earl, yung ang kasalanan kasi, mayroon kasi sa akin, may ano kasi may tatlong ano kasi mga kaibigan. Ang gusto kong ipunto roon, yung kasalanan, may kasalanan na talagang sinasadya. Yun po yung napakasama sa Panginoon, yung sinasadya. May kasalanan naman na hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Meron din yung nagkakasala ka dahil sa nature ng laman, na ang ibig kong sabihin, meron kasi tayong mga karakter na minsan hindi natin alam yung karakter natin, nakakasama po pala doon sa isang tao. Inis na inis siya, galit na galit, nagkakasala ka pala sa kanya, hindi mo alam dahil sa karakter mo, hindi niya nagugustuhan. Pero yun ay mga kapatid, sabi naman sa Biblia, kung makita mo ang iyong kapatid na nagkakasala sa kasalanang hindi ka mamatay, ipanalangin mo. Kung minsan kasi mayroon tayong karakter hindi natin nakikita. At kapag sinabi pa yung karakter natin na hindi maganda, nagagalit pa tayo kung minsan. Kasi hindi nga natin nakikita yun, hindi natin alam. Kahit ipipilit nila, ipipilit mo din hanggang mag-away kayo. Hanggang sabihan mo siya, napakasama mo naman. Wala naman akong ganyang ugali. Kasi hindi mo nakikita sa sarili mo, mayroon ka talagang karakter na hindi nagugustuhan ng iba. Katulad lamang po ng ng mukha. Hindi mo nga makita yung sarili mong mukha maliban lang kung magsalamin ka. Ibig sabihin, yung karakter natin, meron tayong karakter na hindi talaga natin nakikita, na iba yung magsasabi, iba yung nakakakita, ibang tao. Dahil yun po yung nakakakita sa masama nating karakter. Pero minsan, ayaw nating tanggapin. Pride po yun kasi kung minsan na meron po ganon na yung sarili nating mukha, hindi natin nakikita yan. Hindi natin alam kung maganda tayo o pangit. Hindi natin alam kung may muta tayo o wala. Pero kapag magsalamin ka, yung salamin ang magsasabi kung may muta ka, mga kababayan, no? Ganon din yung karakter Yung karakter kasi natin, meron tayong karakter na hindi natin nakikita, masama po pala, hindi natin alam. Okay lang, kontento tayo, mga kaibigan. Pero, minsan, yung salamin natin, yung mga tao na nakakakita sa atin, nakikita nila. At ang pinaka-the best na salamin natin, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang Biblia. Na kapag magbasa po tayo ng Biblia, yun, siya yung magsasabi kung ano po talaga ang itsura natin, ano po ang kalagayan natin, mga kaibigan, ano po yung mga karakter na mali sa atin. Kaya napakagandang na talagang ang tao po ay magbasa, mag-aral, discussion, maganda yung discussion pero yung discussion minsan kasi ang tao ay may dalawang mukha. Ayan, yung pangloob at yung yung panlabas, siguro yung sinasabi niya, no, ni kapatid na Earl, mga kaibigan, no, meron kasalanan bro na walang kapatawaran. Yun po yung sinasabi ko, kapatid na Felix, yung kasalanan walang kapatawaran, yung hindi mo na ipapatawad, isa na yon, mga kaibigan. May tinatanong kasi ng iba, ano ba yung kasalanan na hindi napapatawad? Yung kasalanan na hindi mo ibinubulong, hindi mo sinasabi, yung inaalagaan mo, kinikimkim mo, yun, kasalanan yun, hindi mapapatawad yun. Kasi sabi doon sa 1 John, mga kaibigan, ay 1 John chapter 1 sa verse
ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Sa makatuwid, kung hindi mo ipapahayag, di hindi mapapatawad yon. Kung hindi mo ipapahayag. O pagtanggap po yun ng kamalian, yung pagpapahayag, no? Kanino mo ipahayag? Doon sa chismosa? Ay nako, mas lalong mali. Ipahayag mo sa Diyos. Kung nagkasala ka sa kapwa mo tao, huwag doon sa pare. Huwag mong ipahayag doon sa pare. Ipahayag mo doon sa puntahan mo yung... Bro, gandang umaga. Sige. Tuloy lang, tuloy. Mayroong kasalanang walang kapatawaran, bro. Oo. Yun nga yung sinasabi ko, yung kasalanan na walang kapatawaran ay yung kasalanan na hindi na ipapahayag o hindi mo ibinubulong. For example, mayroong kang kasalanan, ayaw mong tanggapin, hindi mo hinihingan ng kapatawaran, hindi napapatawad yon. Yun yung isa sa mga Meron kasalanan. na sinabi do sa sinabi ng Panginoong Hesus. Yung Kaya nga, pamumusong sa Espiritu Santo. Oo. Alam niyo yung maraming mga kasalanan tulad na lamang po ito. Basahin natin, no, mga kaibigan. Efeso 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Bagkus magpagal at igawa ang kanyang mga kamay sa mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sa makatuwid, ang isa sa maaaring makakapagpighati sa Espiritu Santo kapag yung dati mong gawa ay ginagawa mo pa rin, mapipighati yung Espiritu Santo. Isa yun sa mga ayaw. Isa rin sa ayaw ng Diyos. Hindi ka rin mapapatawad yan kung hindi ka magsisi niyan. Bawat kasalanan na hindi mo pinagsisisihan, hindi talaga mapapatawad yun, kapatid na Felix. No? Pamumusong talaga yon sa Espiritu. Kasi sa panahon natin kasi mga kapatid, ang umiiral sa atin ngayon, dito po sa libro ng Juan, kapitulo 16 sa versikulo 13, gayon may kung siya yung ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Dito sa unang part, gayon may kung siya, alin? Yung Espiritu Santo ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo. Sa panahon kasi natin, ang pumapatnubay sa atin, ang nagtuturo sa atin, ang gumagabay sa atin, yung Espiritu Santo ng Diyos. Kaya lahat ng mga ginagawa natin na ayaw ng Espiritu, pamumusong yon, kapatid na Felix. Yung pamumusong kasi, ibig sabihin, pagsalungat o hindi pagsang-ayon doon sa gusto ng Espiritu. Ang Espiritu Santo, Espiritu ng katotohanan, ayaw niya ng kasinungalingan. Kapag patuloy ka doon sa kasinungalingan, isang uri ng pamumusong din yon sa Espiritu, mga kaibigan.
isang uri ng pamumusong sa espiritu, mga kapatid. Kapag nagsinungaling ka, ang espiritu espiritu ng katotohanan, ayaw niya yung kasinungalingan dahil ang author ng kasinungalingan ay si Satanas, nagpatuloy ka pa rin sa kasinungalingan, ayaw ng espiritu yon. Napipighati po siya. Mapipighati mo ang espiritu. Dahil ang umiiral ngayon sa iglesia, ayon po sa Biblia, dito sa Revelation, espiritu, no, mga kapatid. Dito po sa chapter 2, dito sa 29, sabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibig sabihin, ang Espiritu talaga ang gumagabay sa iglesia. Yung iglesia naman, tayo naman mga tao yan na sumasampalataya at sumusunod sa Diyos. Siya yung gumagabay. Ang may pakinig, sabi niya, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Kapag hindi mo pinakinggan siya, hindi mo sinunod, napipighati mo, ibig sabihin, mga kaibigan, na aano ka, namumusong ka. Yung pamumusong kasi ay paglaban doon sa gusto ng Espiritu Santo, no? Lahat ng tao may binhing banal sa loob. Ang kulang sa tao ay unawa. Ayan. Ang Espiritu po, kapatid na Earl, ang magbibigay ng unawa, no? Siya yung basahin natin. Yung Espiritu po ang magbibigay ng unawa Kahit sinasabihan ka, binabasahan ka ng mga tao, kahit pupunta ka dun sa mga kapilya, kapag walang Espiritu magpapaunawa sa iyo, hindi mo pa rin sila mauunawaan. Sabi dito sa 26, datapot ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. So, yung Espiritu Santo po, magtuturo po yun Kapag meron kang napapakinggang aral sa mga mangangaral, kung wala kang Espiritu ng Diyos, ay hindi mo mauunawaan, lalong-lalo na kapag walang Espiritu Santo yung nagpapaunawa, lalong-lalo na hindi na nauunawaan, mga kaibigan. Kaya kahit binabasa mo yung Biblia, kung walang gabay ng Espiritu, hindi mo rin mauunawaan. Oo, Espiritu ng katotohanan. Ayan. Good morning, kapatid na Lare. Magsalita ka para naman ako. Go, kapatid na Lare. Kumusta? Kapatid na Felix, baka may... Hello, Bro Isel. Nasa Jensen pa ako. Nasa biyahe ako. Nakita ko lang yung live mo Kaya oo. Kapatid na Felix, nanonood lang ako. baka meron kang i-share. Kapatid na Felix. Ako rin, kapatid na Larry, mag-aano din na kami, biyahe din kami, may pupuntahan kami, kaya lang, nag-live lang ako ng sandali. Ganun ba? Oo. Kaya itong live ko, hindi pang matagalan ito, pang madalian lang ito. Kasi may pupuntahan kami mamaya, mga alas 9 siguro. Hinihintay ko lang yung kasama ko Ay, ganun. Kaya naman pala wala ganong bisita, walang guest. Oo. Kaya nga hindi ako tumatanggap ng mga INC kasi kapag tumanggap ako ng mga INC, sigurado po. Usapan, tatagal. Oo, dumugin tayo. Kaya, bro, nabautismuhan po ako kahapon. Pabati naman po, ayan. Aray ko, ano yung pangalan mo? Hindi ko alam basahin. Aray ko, sabi naman. Nabautismuhan daw. Saan ka nabautismuhan, kapatid, na aray ko? Anong grupo? Ayan, congratulations po sa iyo, no? Kasi yung bautismo po, andyan din si kapatid na Paul,
Ang bautismo po ay isa sa simbolo ng pagpapakumbaba, pagpapakababa, pagtanggap sa salita ng Diyos, pagtalikod sa kasalanan. Yun po kasi yung mga sinisimbolo ng bautismo eh. Introvert ako, ano yon? Ang nais ng kaluluwa ko ay ang malalim na paliwanag ng Biblia. Ayan. Magaganap yan, kapatid. Talagang hangadin mo yan, ibibigay din naman ng Diyos yan, kapatid na Earl. Ano? Ibibigay ng Diyos yan. Apalit po, wow. Nabautismohan daw dun sa Apalit. Kaya congratulations, kapatid. Ano? Isa ka na sa kaanib ng Iglesia ng Diyos. Takot dumugin ng INC. Hindi naman, kapatid. Hindi naman ako takot. Erlinda Romero, ayan. Ang dahilan ko lamang po, kapatid, baka hanggang alas 9 lang ako mag-live. Kapatid na hindi naman. Ano ba naman takot daw tayo? Ano naman katatakutan ko sa pakikipag-usap? Hindi naman yan, talakayan lang naman yan. Maganda nga yan para makapag tayo kapatid na Papa Rudes. Ayan. Takot daw kayo dumi. Hindi naman, no? Ganun talaga sila. Mga yan, sabi ng kapatid na Lare. Kapatid na pwede naman tayo mag-usap, kapatid na Papa Roots kung may time lang sana. Kaibigan Hindi naman ako takot, kapatid. Ayan, pasok ka na lang, kapatid na may 30 minutes pa naman. Okay, so yung espiritu po, mga kaibigan, yun po yung tutulong sa atin, sa ating mga kahinaan. Ayon po sa Roma 8:26 yata, dito sa sabi dito, at gayon din naman ang espiritu ay tumutulong. Saan tayo tutulungan? Sa ating kahinaan. Mahina tayong umunawa, mahina tayo sa pagkaunawa. Tutulungan tayo. Ang Espiritu Santo kasi, siya yung tutulong sa atin. Siya yung ating ngayon. Sa huling araw, sa huling panahon. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin, piski nga yung panalangin ay tumutulong pa sa atin nang nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi na isasaysay sa pananalita. Meron kasi minsan hindi natin na ipapahayag, nakakalimutan kung minsan, yung Espiritu Santo po, siya yung pumapatnubay, mga kapatid at mga kababayan. Na nalulungkot lamang po ako kasi may mga tao na nagsasabi na hindi daw sila, wala na daw yung Espiritu Santo. Yan, good morning kapatid na Emar, good morning sa iyo, kapatid na Emar. Yan. Kapag tumigil ang takot, doon ka palang mag-uumpisa ng lumipad. Yun ba? Anong unawa? Ang unawa ko sa Biblia ay panloob, hindi panlabas. Ayan, hindi daw panlabas. Ayan. Ano ibig mong sabihin, kapatid na Earl? Ano pong ibig mong sabihin doon sa sinabi mo na ang unawa mo sa Biblia ay panloob, hindi panlabas? Ayan. Kasi ang Biblia po,
nagtuturo sa panlabas at sa panloob. Dito po sa 1 Thessalonian, Kapitulo 5 sa versikulo 23, ganito po kasi ang sinasabi. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagpaparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, alagaan natin miski yung ating sariling katawan sa panlabas dahil dito makikita, mga kaibigan, yung panlabas na anyo natin, siya yung nagpapakita yung panloob natin. Yung mga hindi nakikita na pagkatao natin, ang nagpapakita niyan yung physical na katawan natin, no? Yung physical na katawan natin. Yun po yung nagpapakita, mga kaibigan, sa anyo ng ating pagkataong loob. Tulad sa Diyos, mga kapatid, yung Diyos hindi natin nakikita. Paano natin may papakita sa mga tao yung Diyos? Samantalang yung Diyos naman hindi na nakikita. Paano mo patutunayan? Paano mo patotohanan? Hindi nakikita ng tao. Sa pamamagitan mo, ikaw na nasa Diyos, sa pamamagitan mo, maipapakita mo yung Diyos sa kanila. Sa pamamagitan ng iyong mga gawa, doon mo maipapakita sa mga tao na may Diyos talaga. Hindi nakikita pero nararamdaman. Ayan, oo. Pare-pareho lang kayo mga kulto. Ayan. Ayan, so si Kakornik, hindi siya kulto, no? Tayo daw ay kulto. Okay lang yan, kapatid na Kakornik, ano? Kung ikaw ay hindi kulto, magbahagi ka, kapatid, para makaano ka, no? Sabi mo kami ay kulto, ewan ko kung anong grupo ka, kapatid. Bakit mo sinabi kami ay kulto? Parang ikaw lang yung totoo. Pero walang problema doon, no, mga kaibigan. Ganun po talaga, no? So, yun po, no? Paano mo makikita, may papakita sa tao yung Diyos sa pamamagitan ng mga kapatid, ng mga gawa. Yung ginagawa mo, dahil ikaw ay sa Diyos, yung ginagawa mo, doon mapapatunayan na ikaw ay sa Diyos, mga kaibigan. May papakita mo sa tao. Ganun. Para kasi sa akin, individual ang paniniwala sa Diyos. Ayan. Okay. Dito parang ganito yung ibig sabihin ni kapatid na Earl, no? Dito sa Hebreo 8, sandali, tignan ko lang, ano? Sa 8, sapagkat pagkakita ng kakulangan, ito. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, umpisan ko sa 7 para maunawa natin. Sapagkat kung ang unang tipan, yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking pinakikipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipan aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang
isip at sa kanilang mga pusoy. Aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Dito sa 11. At hindi magtuturo ng bawat isa sa kanyang kababayan at at ang araw at ang bawat isa sa kaniyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y nakikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakil-dakilaan sa kanila. So, yun po siguro yung gustong ipunto, no, ni kapatid na Earl dito. Para sa akin, individual ang paniniwala sa Diyos. Habang nagbabasa ka kasi sa Biblia, mga kaibigan, nakikita mo naman yung katotohanan Kapag nakarinig ka ng mga aral sa ibang mga ngaral, makikita mo, ipapakiunawa ng Diyos. Anong religion group nyo? Ho ba? MCGI, CFD, or born again? Ayan. Alam mo, yung born again, hindi naman po religion yan Tinawag lang na religion yan, pero wala. Yung born again kasi, ano yan experience yan Experience yan. Wala sa sinabi mo, kapatid, na ako po kasi ay naniniwala doon po sa aral ng Biblia. At umanib ako, para sa akin, umanib ako sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Yung iglesia na nasa Biblia, yun po yung inaniban ko, mga kaibigan at mga kababayan. Yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Kapatid na Papa Rhodes. Ayan. Saved by Grace. Ayan. Sino yung Saved by Grace? Andyan din si kapatid na TJ. Okay. Ano ibig kong ipunto doon sa aking sinabi? Paano po ako pumatay, pero pumapatay ang titik kung ito'y gagamitin sa pangangaral. Ayan. Okay, so wala po kayong kinaaniban dito sa lupa ng isang organization. Ayan. Kanya-kanya lang kayong mga kulto. Ayan. Talagang si kapatid na Kakornik, na yung binabasa mo napapatungkol yun sa taga-Israel, di ka kasama dyan. Ayan. Di daw tayo kasama doon, nagkakaroon mga hidwaan. Ayan. Ano ibig mong sabihin na hindi ako kasali doon? Yung unang tipan, hindi ako kasali doon, kapatid. Hindi tayo kasali, mga hentil. Pero gumawa ng Diyos, gumawa ng ibang pakikipagtipan. Hindi na katulad doon sa pakikipagtipan niya sa mga magulang ng Israel. Paano siya nakipagtipan sa mga Israel nung araw? Yung 10 utos at saka yung mga alituntunin ni Moises na ibinigay ng Diyos doon sa Horeb, doon hindi tayo kasali doon. Pero yung ikalawang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, na yun po yung tipan, bagong tipan, yun po yung dala ni Kristo, itinuro ni Kristo, kasali tayo doon, kapatid. Kasali na tayo doon. Sa loob natin may Israel. Ayan, yun yung sinasabi ko, kapatid na kasi sabi niya, hindi daw tayo kasali doon sa binabasa ko. Tama, yung lumang tipan, hindi tayo kasali ron. Kasi yung lumang tipan po ay ibinigay ng Diyos sa bansang Israel nung araw. Pero dahil may kulang, dahil nakita ng Diyos na kulang para sa pagkasakdal ng tao,
gumawa ulit ng Diyos ng pakikipagtipan. Yun po si Kristo. Yun po yung bagong tipan. Na yun, hindi na lamang po sa Israel, kundi para sa lahat ng bansa na yon. Mga kaibigan, mga kababayan. Kasi dito po sa libro po ng Gawa, Kapitulo 10 sa versikulo 34, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ito pinangaralan pinangaralan ni Pedro si Cornelio. Si Cornelio hentil naman no? Hentil naman. Kundi sa bawat bansa, sabi dito sa 35, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat. Pati hentil, kapatid, kasali doon sa bagong tipan, no? Feeling mo lang yung umanib ka sa IND sa Biblia pero kolorum ka. Ayan. Kolorum daw tayo, no? Sa Diyos ba may kolorum ba sa Diyos? Kapag gumawa ka ng mabuti, kailangan ba umanib ka dun sa sekta, kapatid, para hindi kolorum? Ito, basahin natin, mga kaibigan. Mali po yun mali yung ginagawa ng iba na ito mga kapatid, makinig ka kapatid na sino yung nagsabi kanina? Sino yon? Feeling mo si Kakornek, yung nagko-comment na kulto, alam kaya niya ang kahulugan ng salitang kulto? Baka hindi, kapatid na Romeo, no? Ito mga kaibigan, para makita natin, ito yung ng mga apostol. Ano ba tawag doon? Sabi dito sa 4, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Ang alin? Yung mga aral ni Kristo. Kasi hindi sila makarating dito sa atin kung hindi na sila makarating, isinulat na. At salamat naman sa Diyos at nakarating sa atin. Para makaanib tayo sa kanila, gumawa sila ng paraan, isinulat na, no? At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. 5. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin na tayo'y may pakikisama o kaanib, no? Kung sinasabi natin tayo'y kaanib o may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad naman tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaanan tayo at hindi tayo nagsisigawan ng katotohanan. Paano ka matanggap para maging kaanib ka sa iglesia ng Diyos? Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Yun, tanggap na tanggap ka sa iglesia ng Diyos kapag ginawa mo ito. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niya nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Amen. No? At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yun po ang katunayan, mga kaibigan, no? Yun po yung katunayan. So wala po pala kayong relihiyon. So ibig mong sabihin, di na kailangan ng relihiyon ng mga tao. Okay. Salitang Espanyol yan, kulto. Brainwashing ang mga yan. Okay. So hindi na kailangan ang relihiyon. Sabi ni kapatid na sino yon?
Papa Rudes. Alam nyo mga kapatid, ano relihiyon mo po? Ayan. Alam nyo, ito, bakit mo sinabi na hindi kailangan ang relihiyon? Yun nga yung pinapagawa yung relihiyon O ito, sa Santiago, Kapitulo 26, no mga kaibigan, 26. Sabi dito, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, yung dila po kasi ay maraming karumihan yan Diyan pumapasok yung mga bisyo, diyan lumalabas yung mga pagpatay, yung mga pagsisinungaling, maraming mga ano yan kapag hindi mo daw pinipigil yung dila mo, walang kabuluhan yung pagkarelihiyoso mo. Kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. O ito, 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos at Ama ay ito: dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Kailangan natin ang relihiyon. Mga kaibigan, kailangan tayo magrelihiyon. Ano yung relihiyon na kailangan natin? Hindi yung iba kasi yung sekta, iba yung relihiyon, kapatid. Kapatid na Papa Rudes. Bakit sabi niyo po wala sa nabanggit ang relihiyon nyo? So wala ka nga pong relihiyon. Ito na kapatid na iba yung sekta, iba yung relihiyon. No? Ang ibig sabihin kasi ng relihiyon, pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili. Kapag ikaw ay sumasamba, sumusunod sa Diyos, pag-ingatan mo yung sarili mo para may kabuluhan yung pagre-relihiyon mo. So di kailangan ang relihiyon. Bakit di nyo ba makuha yung punto ko? Yung relihiyon po, ang dalisay na relihiyon na walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ito daw yung relihiyon. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. Ibig sabihin, magkalinga ka sa kanilang kapighatian. Sabi mo kasi, di na kailangan ang relihiyon. Baka sekta yung sinasabi mo, kapatid. Up nga ako, ayan. Malapit na ako, kapatid 10 minutes na lang ako. Magtatapos na ako, kapatid, kasi may pupuntahan kami. Pasensya na po, no? Sa susunod na lang, kapatid, na Chinese yung pangalan ano relihiyon mo, brother? Makapagligtas ba sa iyo yan? Ayan. Ang makapagligtas, kapatid, si Kristo, hindi yung sekta. Baka sekta po kasi yung tinatanong nyo Baka sekta yung tinatanong po ninyo. O sa relihiyon mo ba Kristo ang makapagligtas? Ayan. Mamaya usap tayo niyan. Ayan. Feeling lang kayong umanib sa IND. Ano ba yung IND? Hindi tayo makapag-usap, kapatid, na Chinese. Chinese kasi pangalan nito kasi magtatapos na ako, kapatid. 10 minutes na lang no? Okay, sekta po pala ang tawag nyo. Ayan. Kasi iba yung relihiyon, iba yung sekta, kapatid. Iba yung relihiyon, iba yung sekta. Yung sekta kasi, yun po yung nairirehistro doon po sa SEC. No? Sa security, yun po yung sekta yun. Yung relihiyon po, ang ibig sabihin kasi ng relihiyon, pagsamba po yun. Kapag ako nananalangin, dumiretso na ako sa Diyos, hindi na ako dumadaan sa simbahan. Okay lang yung kapatid na Earl, kasi ang mata naman ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, yung mga
nasa mga mabubuting puso, kapatid na Earl. Alam mo, wala akong tutol dyan sa sinabi mo. Tama po yan. Kasi nakikita naman ng Diyos yung ating puso, yung ating kalagayan, saan man tayo. Ang naitanim lang kasi sa puso ng tao ay kailangan mong pumunta doon sa simbahan, sa kapilya para manalangin. Alam nyo, yung panalangin, yung kaharian ng Diyos nasa puso mo na eh. Yung Diyos nga ay nasa puso mo kahit saan kang lugar. Ang Diyos nandun eh. Kahit saan ka pupunta, kung ikaw ay sa Diyos, nakasunod ang Diyos sa iyo, mga kaibigan. No? Ano po sekta nyo? Ayan. Iglesia ng Diyos, kapatid, na nasa Biblia. Yun po. No? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Yung mata niya, kapatid na Earl, yung mata ng Panginoon nasa lahat ng lugar. No? Nasa lahat ng dako, mga kaibigan, mga kababayan. Yung mata, yung paningin. Ibig sabihin, walang lihim sa Diyos. Kaya, yung ginagawa ng iba, yung sekta po kasi, mga kapatid, Diyos si Kristo ayon sa Biblia. At kayo, bro, at kay Brother Eli, wala naman tutol doon, kapatid, no? Naniniwala naman ako na Diyos si Kristo, no? Mga INC lang ang hindi po naniniwala. Kay dating daan ni Casoriano, tama po ba? Hindi po, kapatid. Hindi, kapatid na Papa Roots, no? May mata ang kaluluwa natin. Ayan. Ang sinasabi mo siguro, kapatid, ay yung taong nasa loob natin, yung pagkataong loob ang sinasabi siguro ng kapatid na Earl. Kasi meron. Kaya nga kapag mabuhay yon, yung ating spiritual na pagkatao, yun yung makakaunawa. Kasi kung patay po yon, mga kaibigan, yung spiritual na pagkatao natin, kung patay po yon, hindi, kahit kailan hindi tayo makakaunawa ng Biblia eh. Kasi yun po yung nakakaunawa. Kaya nga, yun ang binuhay ni Kristo. Yun po yung binuhay ni Kristo, yung spiritual na pagkatao natin, yun po yung binuhay niya para makaunawa at makagawa ng mabuti. Oo, bukas ang mata ng kaluluwa ko. Okay. Nasaan ang Diyos noong hindi pa nilikha ang langit at ang lupa? Ayan. Ang Diyos po kasi, mga kapatid, merong sariling yan eh, may sariling tahanan yan eh. Dito sa 8, sa 30, tignan ko lang, no? Sa 30, umpisan ko na lang sa 30. 29. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang wag salangsangin ang tubig ang kanyang utos, ng kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Ito, nung panahon na ang Diyos ay nililikha niya ang lupa natin, yung daigdig natin. Nung nililikha niya, kasalukuyan nilalalang niya ang langit na ating nakikita at ang ating daigdig, mga kaibigan. Sabi dito sa 30, nasa siping niya ako, sabi yung karunungan, si Kristo yan eh. Ako ang nagaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ibig sabihin, may sariling tahanan, may sariling tinatahanang lupa ng Diyos. Nung habang nililikha niya ang langit at ang lupa na tinatahanan natin, may sariling tahanan ng Diyos. Yun po yung tahanan niya. Kung asan yan, hindi ko alam, kapatid. Pero ayon sa talata, habang nilalalang niya ang ating daigdig, andun meron siyang sariling tahanan
na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Yan. Yan po yung sagot ko doon sa nagtanong, no? Nagbukas ang mata ng kaluluwa ko sa pamamagitan ng tahimik na pagninilay-nilay. Yan, tama ka kapatid na Earl. Hindi ako tutol dyan, ano? Follow nga po kita para next live mo, pa-up ako. Kasi nalalabuan ako sa mga sagot nyo eh. Okay kapatid na Papa Roots, no? Pero siguro next week na, no? Mga Lunes, ganun na siguro. Kasi aalis kami ngayon hanggang bukas. O hindi ako darating hanggang bukas. So Lunes siguro kapatid, no? Di bale, araw-araw naman po akong nagla-live dito sa TikTok. Ayan. May nabanggit kasi na sa Biblia na siya ay nasa ikatlong langit. Ayan. Kung ikatlong langit po ang tawag mo doon, hindi naman ako tutol kapatid na Martial, ano? Hindi ako tutol doon. Kasi iba kasi yung tahanan ng Diyos, iba yung tahanan natin. Magkaiba. Yung tahanan natin, mundo ng mga literal, mga human being. Dito nakatira yung mga human being. May hangganan dito sa ating lugar, dito sa ating tahanan, dito sa ating mundo, daigdig. Pati yung langit na ating nakikita, may hangganan yan. Kasi sabi po sa Biblia, INC ba to, boss? Hindi ako INC kapatid. Ayan. Sabi kasi sa Biblia mga kaibigan, dito sa ikalawang Korinto, Kapitulo 4 sa versikulo 18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yung hindi nakikita na walang hanggan, yun po yung tahanan ng Diyos, mga kapatid. Samantalang yung mga bagay na nakikita natin, yun po yung mga magwawakas, yun yung tinatahanan natin. Kaya nga, mula sa lugar dito sa mundo na may hangganan, inutusan ng Ama ang kanyang anak para maniwala tayo sa kanya at para hindi na tayo mamamatay, kundi ililipat tayo mula sa mundo na may kamatayan, ililipat tayo doon sa lugar na walang kamatayan, mga kaibigan. Doon sa lugar na walang kamatayan, ililipat tayo ng Diyos. Dahil tayo po yung kagalakan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, tayo yung kanyang kagalakan, mahal tayo ng Diyos, mahal niya ang kanyang anak, mahal tayo ng Diyos, ililipat tayo. Kasi dito sa mundo natin, sa daigdig natin, lilipas ito mawawala ito. Kaya kailangan tayo sumampalataya, mabuhay yung ating spiritual na buhay, para sa ganon ay makatira tayo doon sa lugar na kung saan ay walang hanggan. Buhay na walang hanggan ay nasa loob din naman. Ayan. Yung buhay na walang hanggan nasa loob. Ayan, hindi ko ma-gets, no, mga kaibigan. Pero yung buhay na walang hanggan, yun po yung ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Juan sa 38, sabi dito, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibabangon ko sa huling araw. Ayan. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. So, si Kristo po magbibigay ng walang hanggang buhay, mga kaibigan, mga kababayan, basta sumampalataya tayo sa kanya. Okay. Ano pa ba yung ano natin? Ayan. Salamat mga kaibigan. Magtatapos na po ako dito, mga kapatid.
kasi may pupuntahan kami. Hindi tayo hiwalay sa Diyos. Ayan, kapag nasa Diyos ka na kasi, kapatid na Earl, naiintindihan ko yung ibig mong ipunto. Kapag nasa Diyos na po kasi tayo, hindi na po tayo hiwalay. Tama po yon. Mamamatay man tayo, hindi tayo maihiwalay. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit ang kamatayan, kahit ang sakit, kahit ang kahirapan, ayon doon sa Roma 8:35 yata yon o 38, ang Diyos po mga kaibigan ay hindi tayo mahihiwalay sa Kanya. Mamamatay man tayo, laging andyan ang Diyos sa atin, mga kaibigan. No? So, salamat kapatid na Earl at yung mga iba pa dyan, no, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pananatili po ninyo habang ako'y nakakapag-live. Sa Lunes siguro mas mahaba po, no, kasi may pupuntahan po kasi kami, no, mga kaibigan. Kaya hindi na po ako nagpapasok sa inyo. Yung mga nagko-comment na nalalabuan, sabi niya si kapatid na Papa Rods, sa next week kapatid magla-live din po ako, no. Napakaganda yung ganito na mag-aralan po tayo, mag-discussan po tayo sa mga salita ng Diyos para matuto tayo. Kasi meron din akong mga kailangan din malaman na hindi ko rin alam kasi hindi naman ako magaling sa mga salita ng Diyos. Kung nagpapasakop kayo sa leader ng inyong simbahan, hindi kayo sakop ni Kristo. Ayan. Yan yung sinasabi ni kapatid na Romeo. Okay po mga kaibigan, putulin ko na po ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po muli, no, mga kapatid. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat.